ng bayan at kasama ko yung siyam na barangay na humihiling na hinihingi namin kung ano lang yung karapatan ng bawat barangay namin kasi naglabas under ng consolidated orders. Masakit man aminin, susunod kami sa Hacienda Luisita na i-demolish ang mga tao, pero alam namin na may mga magagawa pang paraan para hindi ma-demolish ang aming mga kabarangay doon sa Hacienda Rojas nga na sinasabi natin. Siyam na barangay yun, siyam na barangay. Oh. Kasi ayon sa amin, sa consolidated orders, yung CLOA, yung mga CLOA namin ay binabawi ng ulit ng Rojas na dapat noon pa man ay naipamahagi na nagsusukat na. Sinusukat na ng DAR na para ipamigay, subalit hindi naman natuloy. Tapos may lumabas nga na order na binabawi na ng DAR para sa Rojas itong mga lupain sa aming siyam na barangay sa chairman namin para ipaliwanag kung ano yung mga nakasalat sa consolidated orders namin. So, ganito po. Ano pangalan niyo po, sir? Ako po si Il Del Mundo, Board Chairman po ng Barangay Agana, Cebu, Batangas. CLOA na sa batas ng 6657 na ipinatupad batay sa CARP na ma-issuehan ng CLOA ang lahat ng mga lupa na sakla. So, wala pong kamalay-malay ang tao na pagdating ng panahon ay may problema, tao ang sumasagot pero hindi po tao ang nagkaroon ng pagkakamali. Hindi po namin alam yan. Nang pagkaalam po namin, pagdating ng 10 taon, hindi feasible na, hindi na pwedeng bawiin. Pero biglang lumabas itong consolidated order na kinukuha na po sa amin ang lupa, bali po sa tatlong hacienda, Hacienda Kailaway, Hacienda Banilad, at Hacienda Paliko. Doon po sa Hacienda Kailaway, ng Hacienda Kailaway, ay sakop lahat ng kanilang pag-claim. Tapos nung po sa Hacienda Banilad, ay mga portion na may natitirang mga yanyilan. Gandun din po sa Hacienda Paliko, na ito po'y binubuo ng siyam na barangay. Na yan po ang napakasakit na dahilan namin na kung saan dadalhin, hindi namin alam kung paano mabubuhay ng ayos doon sa kanilang gagawin na buong saklaw ng Hacienda Kailaway doon sa lupain ng pag-demolish. Kung sumunod po kami doon sa consolidated order. Kaya po ang nangyari po sa amin, nag-file po kami ng MR para po kung paituloy yung demolition. So nagkaroon po ng press release ang sa pagkaalam po namin, naka-status quo, walang maaaring galawin. Pansamantala, wala munang visa yung mga dapat gawin at bumalik sa dating sitwasyon. Yun po ang kasaysayan niya yun. Kung sakaling mangyari Saklaw po ng Hacienda Kailaway ay meron po kami doong 8,000 populasyon sa Hacienda Kailaway. At sa kabuuan po ng tatlong hacienda, ito po ay sumasaklaw sa mga 50,000 katao, residente. Resident. 50,000 resident. Yun po mangyayari. May target na po ba kung mayroon din po bang bahay na naiilalaan para sa inyo o malilipatan na tahanan, Bali bahay? po wala pong katiyakan. Basta meron po lamang mga kusakuan ni hirse-hirse lang na dalhin sa pisapilan, nadadalhin kami dun sa likod ng mataas na pulo, Latag. sa Barangay Latag, o sa Banilad doon sa hindi naapektuhan ng order, sa Hacienda Paliko na hindi rin naapektuhan ng order na hindi. Point 5 check. Bigyan mong iba. Bigyan. Taas kamay tayo. Ano no? Step, laban, parang Laban. laban. Yan, laban tayo. Sa tribo. Ha? Wala ko lang sa tribo.
500 sinabi. Tapos 50,000 ang mga check ko ay residente sa